All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong Senate President, ang hari ng Senado, na walang ginawa kundi mag-deflect na lang po ng mag-deflect, no, ng mga issue na naipupukol sa kanya, no. Yan po ay walang iba kundi si Chis Escudero, ang tumiba-tiba ng bilyong piso. Okay, at ganun din po sa kaka-deflect niya, wala naman siyang pinapangalanan, siya po ay hinahamon. Hinahamon po siya ng isang membro ng Kamara de Representantes na kaysa ganyan ka, para kang marites, no, nag-blind item ka, mukhang hindi ka mambabatas. Ano ka? O baka naman gusto niyang pumasok bilang isang entertainment reporter. Parang yung mga tulad nila Tita Christy Permin. Oo. Yung mga nagba-blind item, ayaw ko lang kung si Tito Boy Abunda, nabanggit lang po mga butihing mga magagaling, mga batikan ng mga nasa entertainment industry. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito nga po mga kababayan, no, itong issue na ngayon, hinahabol na si Escudero, no, parang ito po yung balik ng sambayan ng Pilipino dahil sa pagiging matapobre niya, pagiging mataas niya, yung kilay niya tumataas, no, napiling niya siya lang po ang pinakamatalino. Lahat po binanatan niya, no, pati mga retiradong mga associate justices and Supreme Court Chief Justice na mga retired, binanatan niya po doon sa kanyang privilege speech, no, habang kanila pong pinagbobotohan yung pag-a-archive ng impeachment case laban sa inyong napakagaling na maglakbay, no, na Vice Presidenteng si Sara Duterte. Dapat yan si Sara Duterte hindi pa pala tapos yung pagiging conquistador. Yung panahon na yung mga tawag doon, yung mga conquistadores, yung mga naghahanap ng lupa para masabing kanila yon, amin yan, kami ang unang yumapak dyan. O, ganon. Ganon po si Sara Tokmol. Nabanggit lang po. Now, itong si Escudero, sinasabi niya na nagtatanong siya, kayo bang mga pro-impeachment? Kayo bang mga pro-impeachment ay mga anti-Duterte? Di parang ako lang. Pro-impeachment ako. Di anti-Duterte na ako. O sige, sabi mo ng anti-Duterte ako. Hindi lang yan ang kailangan ko. Wag mong sabihin yan lang ang pagiging anti-Duterte. No. Kalakip dyan yung accountability ng sinusuportahan mong Vice Presidente. Bakit ayaw nyong paharapin yang tokmol, no, ninyong Vice Presidenteng pusit na sinasabi niya na haharapin niya, sasagutin niya yung mga aligasyon sa kanya sa article of impeachment sa tamang forum. Yung impeachment court ang tamang forum. Anong forum ang gusto mo? Meeting di avance? Anong forum ang gusto mo? Purum-puruman sa korte? Tingnan mo na nga lang yung Supreme Court, korte yon. Kinampihan ka, maski na mali-mali yung data nung ponente. So anong forum ang gusto mo? Public forum, talo ka. 80% of Filipinos wants you to answer the allegation. Sagutin mo ngayon. 'Di ba? Escudero, ikaw, wala kang word na forthwith, wala kang word na accountability. Mawawala rin sa'yo ang salitang credibility at integrity. Mawawala sa'yo yan. Bakit? Dahil sa kayabangan mo. You are accusing us of anti-Duterte because we are pro-impeachment. How sure are you? Hindi porket gusto naming siyang humarap sa impeachment, anti-Duterte na kami. Hindi po yun. Huwag mong ibahin ang usapan.
It is not about anti-Duterte, it's not about pro-Duterte, it's all about accountability. Na kung saan, mamaya babaguhin nyo na naman ang definition sa diksyonaryo. Kung yung forthwith, Mr. Escudero, ay binago ninyo ang definition, itong accountability is binago nyo na. Bakit? Takot din kayong masalang eh. Diba dahil sa kalokohan nyo na budget insertion na 142 billion at sinasabi mo pa na napakaliit lang yan. Pambihira mga kababayan, no? Nakakabastos, nakakawalang galang yang bilyon na kinupit ninyo para sa inyong mga ghostly flood control project ay pinaghirapan po yang ng mga ordinaryong Pilipino. Yung mga manggagawa ng ibang bansa, iniwan ng pamilya sa Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa, makapagpadala, makapag-remit ng pera. Tapos kayo, bilyon na nakawin ninyo, uutang ang administrasyon, tapos kukupit kayo, tapos sinasabi mo 2% lang yan, maliit lang yan, mahilig ka talaga sa maliit. Yung ano mo ba ay maliit? Yung utak mo ba ay maliit? Puro ka maliit eh. Diba? Tapos pag nako-call out ka, nagtataas ka ng kilay, dinideflect mo ang issue. You cannot answer straightforward. Puro ka na lang, ay bakit yung HOR? Bakit yung HOR? Bakit yung HOR? O ngayon, ha? Nilabasan ka ng balita ng Rappler na isa sa top 10, ha? Gawin na nating top 10 kasi nasa top 6 po. Nasa top 6 yung construction company na biniyayaan niya ng mga pondo para sa flood control project dyan sa bayan niyang Sorsogon, ay malaki pala ang donasyon nito sa kanyang campaign period noong 2022. Tumataginting na 30 milyones. Pero ang nakuha ng construction firm na yon sa pamamagitan ni Escudero ay 5.16 billion. Biruin mo yon, 30 million ang dinonate sa'yo. Biniyayaan mo ng 5.16 billion. Tapos ang sabi depensa ngayon ni Escudero diyan sa 5.6 billion, 1% lang naman yan eh. Nung 99%, magkano ba yung pondo? 516 billion pesos. 1% lang daw mga kababayan. Talagang maliit lang ang utak nito at ano pa ang maliit sa'yo, Escudero? Ha? Nakakahiya ka? Puro ka deflection? Ituon nyo naman sa 99%. Ano sabi nung Rappler? Mag-antay ka. Yang kaka 1% namin, 2% namin, mabubuo din ang 100%. Ang tanong dito, Escudero, is that gaano kalaki, gaano kaliit, pero nangupit pa rin kayo. Gaano kalaki, gaano kaliit, nagpabor ka doon sa construction firm na tumulong sa'yo. Sino pa ang binibigyan mo ng pabor, no? At ginagamit mo ang pondo ng bayan. Hayop mga kababayan. Tiri mo, ang sabi niya pa, demolition job lang daw po. At ang pinuno ng demolition job ay nandyan sa HOR. O ngayon may pumalag po na isang miyembro ng Kamara de Representantes o yung HOR. Alam nyo kung ano ang sabi sa kanya? Hinahamon po siya. Hinahamon siya na ilabas mo ang pangalan kung sino yung sinasabi mong leader ng demolition job. O sino nga ba? Tayo iisipin natin. Dahil wala naman siyang clue, ang sabi lang taga-HOR. O, iisipin na naman ng tao si Speaker Martin. Masama na naman ang imahe ni Speaker Martin. Imbis na ipagtanggol niya yung sarili niya, bakit ka nangupit ng 2%? Bakit ka nagbigay ng 5.6 billion doon sa tumulong sa'yo sa iyong campaign period? Binigay lang sa'yo milyon pero sinuklian mo ng bilyon? O baka manapartihan ka pa? Diba? Nagtatanong lang. Tapos ngayon sasabihin mo sinisiraan ka at ang pinuno ng sumisira ay nasa HOR? Ay pangalanan mo. Kung matapang ka, Escudero, may naghahamon sa'yo. Sabi pa nga nung naghahamon sa'yo, kaibigan mo siya eh. Pero nasasaktan siya kasi alam niya hindi siya yan. Sabihin mo, ang mamamayan din. Nag-aantay sa sasabi mo, sino na naman yan? Sino na naman ang sisisihin mo? Sino na naman ang ituturo mo para mawala ang atensyon? Sinisiraan ka?
Unang-una, ikaw ang sumira sa sarili mo. Ikaw na ang naglabas ng poker card mo, kaso mababa pala ang kartada mo. 'Di ba? Nahuli ka sa pagiging poker face mo, isa ka palang hunyango. 'Di ba? Paano niya depensahan yung mga nailalabas na ano sa kanya, aligasyon? Ha? Deflection. Allegation, deflect, sisihin ng mga ganito na wala namang kinalaman. Lalong-lalo na diyan sa pinuno daw di umano ng destabilization sa kanya, ng paninira sa kanya. Ikaw ang unang sumira sa sarili mo nung hindi mo ginanpanan yung sinasabi sa Constitution na forthwith. Yung pala gusto mo lang i-shield si Sara Duterte at ikaw din ay baka tamaan ng accountability. Kaya ikaw bilang pinuno ng Senado, walang accountability, walang integridad, wala kayong credibility, mga sinungaling. Ano pa yung mga nasa ilalim mo? Hindi naman lahat sila, pero 19 sa kanila, wala niyan, walang accountability. O di po ba? O, ngayon, sino yung naghahamon? Isa pong mambabatas, kalimutan ko lang pangalan. Sagutin mo yan. Sino ang leader ng destabilisasyon? Sino ang leader ng paninira sa iyo na sinasabi mo na nandun sa HOR? Kung hindi mo mayan mabubunyag, isa kang badidap. Oo, wala kang bayag. Oo, talagang maliit nga mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.